on you, Lord Jesus. We love you, Lord. In bad times, may isa naka-receive ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. No. Okay na? No. Yeah. No. We lean on you, Jesus. No, in bad time or in good times ng buhay natin sa kasiyahan, we lean on you. No, pagdating ng trouble, Lord, we lean on you. Pagdating ng bad times, we lean on you, Lord Jesus. No, because the doctors could not help. No, your mother, your father could not help. Your parents, your brother, your sister could not help. Your money, hindi makatulong. That's why we lean on you, Lord Jesus. We praise you, Lord. We love you. We praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We lean on you. No? Hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos pag okay lang ang sitwasyon. No? In bad times, in good times, no, may sakit o wala, no, we always lean and we always give thanks to our Jesus. May be seated. So sabi kanina ni Brother Vincent, sigurado mahaba ang tulog natin dahil hindi tayo nagmamadali. No? Sa mga nagkakaedad na at may edad na, no, so no, no, ang tulog minsan tulog manok, no? Alam niyo yung tulog manok, no, sa mga no, parang no, hindi talaga dire-diretso pag lalo na nagkakaedad na, no. Pag nagkakaedad na gusto nang matulog, gusto ng the flesh is willing, pero ang mind hindi makatulog. No, so that is why ganun din ang labas. Hindi ka makatulog, pagising mo, sakit sa ulo mo. No? Kasi ang mind active pa. But sa mga kabataan naman, kung konti lang ang tulog nyo mula kagabi hanggang kanina, no, baka sa kaka-cellphone yan. No? Walang ibang dahilan. Dahil wala pa naman kayong sitwasyon na hinaharap na kailangang hindi kayo makatulog. No? Lahat ng yan ay nakasalalay sa ating magulang, no, hanggat andyan tayo. Now let's open our Bible in the book of Acts, chapter 27. Buong chapter ito, medyo mahaba. Chapter 27. Verse 1. And when it was determined that we should sail into Italy, mga sa Italia. Sino nagsulat ng Boko Box sa mga estudyante? Boko Box. Oh, mayroong red coffee. No. Sister, sino? Brother Larry? Si St. Luke's, no? Or si Lucas. St. Luke's Medical Center. Nasanay tayo sa mga ganun. When it was determined that we should sail into Italy, they delivered Paul and certain other prisoners unto one named Julius, a centurion of Augustus' band. No, si Julius ang centurion dito, no, yung kanilang kapitan, no, na naging mabilisang kaibigan ni Paul, no, dito sa paglalayag niya sa barko papunta sa Rome, no, dahil ito yung mga sitwasyon na ang mga nag-aakusa kay Paul hindi ibang lahi kung hindi yung mga kadugo niya mismo na mga Hudyo, no. Ang dami niyang pinagagawa daw na kalukuhan sa mga Hudyo. He blasphemed God, no, sa kanyang mga pangangaral, nagturo siya ng ibang doktrina, so lahat hanggang nakarating kay Festus, nakarating kay King Agrippa, no, at yun din ang sinabi ni King Agrippa, na sabi niya, you almost persuaded me to become a Christian. No, sabi niya, muntik na akong kunti na lang magiging Kristiyano na ako sa galing mong magsalita, Paul, tsaka sa galing mong magpaliwanag.
No, sabi nga ni King Agrippa diyan, sabi niya yung tao na ito kailangan palayain na dahil wala naman siyang ginawang masama. No, ang problema, nakapetisyon na si Paul ay pupunta sa Rome at makikipagkita kay sa emperor, kay Caesar, no? So, ang sabi ni King Agrippa, sabi niya dapat palayain na yan. No, believe ako sa kanya, no? Kunti na lang sasama na ako sa kanya eh. Pero sabi niya, wala akong choice dahil ang magde-decide niyan si Emperor Caesar, no, dahil naka-apila na siya, no? So, ito ang kanilang tingnan natin yung kanilang paglalayag. No, ang kapitan dito, maliban sa kapitan ng barko, ang centurion, no, a band. Pag sinabing centurion, no, he commanded at least 100 na mga tao. At sa Roman Empire, pag ikaw ay isang centurion, you are a man of influence, a man of authority. Hindi ka basta-basta, no, si Cornelius. No, hindi ka basta-basta, ang respeto mataas at bilang ikaw ay maging qualified na maging isang centurion, ang training nun hindi ordinary training na mayroon ang mga kadete. No, ibang klase ang kanilang training. No, at bihira ang nakakapasok diyan. And entering into a ship, na ang daming pangalan dito, of Adramyttium, we launch, meaning to sail by the coast of Asia, one Aristarchus, a Macedonian of Thessalonica, being with us. And the next day, we touched at Sidon, and Julius courteously entreated Paul. No, naging kaibigan niya lang ito sa kasi si Julius ang magdadala sa kanya at sa ibang prisoners no, papunta sa Rome para doon i-execute, doon bigyan ng hatol, kung ano man ang nararapat sa kanila bilang prisoners. No, and Julius courteously entreated Paul and gave him liberty to go unto his friends to refresh himself. No, nakuha niya yung loob ni Julius, so pinayagan siya na makipagkwentuhan, makipag-ano pa doon sa kanyang kaibigan. And when he had launched from thence, we sailed under Cyprus because the winds were contrary. No, hindi maganda ang panahon, lalo na sa part ng Mediterranean Sea. Ito yung mga panahon na winter season, malamig. No, ang lugar diyan ay masyadong magulo. No, yung winds were contrary. And when we had sailed over the sea of Cilicia and Pamphylia, we came to Myra, a city of Lycia. And there the centurion found a ship of Alexandria sailing into Italy, and he put us therein. And when we had sailed slowly many days, and scarce were come over against Cnidos, the wind not suffering us, we sailed under Crete over against Salmone or Salmone. No, dahil sa sama ng panahon, no, hindi kaya ng isang biyahe lang, isang diretsuhan lang. No, so kung saan sila mga nag-stop over, kung saan ang may magandang panahon. Let us pray for a while. Lord, we are so thankful for the whole week that you've given us. Thank you for all your guidance, all your provisions, all your protection. Lord, we are so humbled every time we come into church. Thank you for your grace and your mercy. Thank you, Lord, for the strength that you've given us always, Lord Jesus. Lord, thank you sa lahat ng Word of God na siyang nagpapatibay sa amin. And again, today, you bless your Word. Yung mga kapatiran namin na patuloy na nagpapalakas, be with them. You guide us, Lord Jesus. And Lord, we also pray for Mia, na patuloy ang kanyang paggaling, ang kondisyon niya sa hospital. Lord, be with her, Lord Jesus. You touch her body, Lord. It shall be done. It shall be healed in Jesus' name. We claim it, Lord. It is your promises. It shall be done in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. The title of our preaching, The Word of God Will Save You. No. Wala nang maisip na title. Ganyan na lang. No? The Word of God will save you. Ganon naman talaga. No? Kung hindi tayo nakinig sa Word of God dati, we will not enjoy our life, this kind of life right now. No? Kung hindi tayo nakinig sa salita ng Diyos, noon pa, nagparamdam ang Diyos, nakarating tayo sa church, na we received the Holy Ghost, baptized in Jesus' name, nagpatuloy tayo until now,
sigurado hindi ito ang buhay na nararanasan natin sa ngayon. Na yung iba hanggang ngayon ay gapang sa buhay, spiritually, but Lord, we are so thankful and humbling always, Lord Jesus, because the Word of God will save you and will bring us to heaven someday. At walang ibang salita ang magdadala sa atin patungkol or papunta sa langit. Walang ibang salita ang magsisave sa atin kung hindi ang Word of God. No, anong title ng preaching Sunday afternoon? Sa nakaalala, huwag na magbukas ng Bible. Anong Bible ng no? Fellowship in the Cave. You know, what a fellowship in the cave. You know, and this week we have a fellowship in the cave. No, kami ni Sister Cheryl, nasampulan kami kaagad. No, hindi namin alam na papasok kami sa kuweba. No, walang may gustong pumasok sa kuweba. No, dahil alam mo naman kung anong pwedeng mangyari sa kuweba, but we have that kind of fellowship. And when you say fellowship, you talk. No, hindi kayo nagtitinginan ng mata lang. No, pag sinabing, okay, let us pray to fellowship with one another, may yakapan, may kwentuhan, may nagsasalita, may nakikinig, may nagsasalita, may nagbibigay ng kanyang side, ng kanyang opinion, suggestion, ng kanyang feelings, thoughts, lahat. No? May umiiyak, may masaya, yan ang fellowship. No? And we do that in church. No? At pag tayo ay napasok sa kuweba, it's not easy to fellowship with one another. No? Dahil pag tayo nasa loob ng kuweba, ang isip mo dyan, number one, uncomfortable, hindi maganda ang kalagayan, walang aircon, walang electric fan, walang mineral water, walang Jollibee, walang McDonald's, wala lahat. Ang mayroon doon, mga animals na hindi mo magugustuhan, mga insekto na hindi mo magugustuhan. But pag andun tayo sa moment na yon, we must have that kind of fellowship. No? At sa fellowship na yan, kung ilan ang involved, kung ikaw lang mag-isa, okay, wala kang choice but to fellowship with God. Pero kung may kasama ka dyan, may kasama tayo sa kuweba na yan, you fellowship with one another, you talk, you listen, you talk, you listen, you listen, you talk. No, ganon ang pwedeng mangyari. And when you fellowship, we fellowship with God. No? Pag andyan tayo sa kuweba na yan, dapat ang usapan positive. No? No, ano pang choice mo? Andiyan ka na sa kuweba eh. No, distressing place na kung saan ka nandoon, mahirap na yung lugar na yan, tapos mag-uusap ka pa ng tungkol sa kapighatian. No, tapos lahat ng sasabihin mo sa kasama mo diyan, Brother Vince, kaya mo pa? Kunti na lang bang hininga mo rito? Hirap na hirap ka na? Hirap na hirap na. Oh, hirap na hirap. Ako rin, ganun na rin ang pakiramdam. No, we better die in this place. No, wala naman, ang hirap na natin. No, lahat ng hindi maganda, bakit tayo andito sa kuweba? Hindi natin gusto to. No, bakit tayo andito ngayon? Dahil nasaktan kasi ako kaya dito muna ako. No? Anong klaseng Diyos ito? Parang bakit niya tayo hinayaan na mapasok dito sa kuweba? No, bakit ganito? O sige, no, wag na tayong lumabas sa kuweba, mamatay na lang tayo dito. No? Sama ka? But we'll pray. Dito na tayo mamatay. No? Ganun ba ang klase ng usapan sa kuweba? No. No, while we are there, David was there, andyan tayo, iba-ibang sitwasyon, mga kapatid. When we fellowship at we have that kind of fellowship sa lugar na yan, dapat lahat positive. Lord, you brought us in this place, nilagay mo kami sa lugar na ito, at alam mo kung kailan mo kami ilalabas dito. No? Siguraduhin lang natin na wala tayong atraso sa Diyos. No? Wala tayong ginagawang kalukuhan. Kasi ang problema, andyan tayo sa loob dahil tayo ang gumawa. No? Tayo may kasalanan. Hindi tayo nilagay ng Diyos doon, pero ibintang natin sa Diyos dahil sa maling kaisipan, maling opinion, kalukuhan na ginagawa. No, ibahin natin yan. Huwag natin sisihin ng Diyos. But when we say fellowship, pag andyan sa lugar na yan, mga kapatid, no, so ganun nga nangyari. And hindi natin alam any moment of our lives, okay ka ngayon, kinabukasan, nasa kuweba ka na. No? Ganun ang buhay natin. No? And God is doing something, telling us kung ano pa ang mga gusto niyang ibahagi,
kung ano pa ang gusto niyang baguhin sa kaisipan natin, paniniwala natin sa Kanya, kung paano tayo maging matibay. No, hindi niya tayo ilalagay sa kuweba na yan para sumama ang loob natin sa Kanya at masira yung pananampalataya natin sa Kanya, masira yung fellowship natin with anyone, no, masira tayo at paglabas mo sa kuweba, pinatay mo na lahat ang nasa loob. No, hindi yan ang plano ng Diyos. No? Dapat lahat tayo lumabas. Nung pumasok sila sa kuweba, yung kay David, nung pumasok sila, no, si David and his 600 ba yun? No, kung maalala ko pa. No, lahat distress, lahat ganito. No, yon ang kalagayan nila nung pumasok sa kuweba. No, pati siya, that is why we cannot tawag dito, hindi tayo pwedeng umasa sa kung kani-kanino. No. That is why sa sitwasyon na yun, nanay, tatay, hindi mo masahan, mga ano ni David, hindi niya maasahan, lahat. No, sabi niya, ako malungkot na, distress na ako rito. No, tapos sinamahan pa ako ng mga walang alam nito, ako pa magtitrain nito, lahat. Ganun ang kondisyon nila. No, lahat ng may mga utang, lahat ng may hindi makakain, lahat andon kasama ni David. No. At wala tayong pwedeng asahan, mga kapatid, in that moment na andon tayo sa pagpasok natin sa kuweba, but to encourage ourselves before the Lord. Lord, kaya mo to? No? Lord, ikaw ang may alam nito, ikaw lahat ang may solusyon nito, ikaw lahat ang may kakayanan nito. At sigurado, mga kapatid, lalabas tayo sa kuweba na hindi ermitanyo. No? Alam, yung mga term natin na ermitanyo, no? Yung mga caveman, paglabas, yung kanilang bigote, yung kanilang balbas, abot hanggang tuhod. No, yung mga buhok, hindi maintindihan, yung itsura, hindi mo maintindihan, gusgusin, madumi, no, walang lalapit kasi baka manakit. Hindi tayo nilagay ng Diyos sa kuweba para paglabas natin, ganun ang itsura. No, ang gusto mangyari ng Diyos na paglabas natin, we are a new man, we have a new soul, we have a new experience with God. No, mayroon tayong bagong pananaw sa Diyos. Paglabas natin dyan, nakakabarong, nakakurbata ka pa rin. No, maayos ang itsura. No, ayaw ng Diyos na paglabas natin ng kuweba, wala kang natutunan. No, nilagay kita doon para maintindihan at makilala mo ako kahit alam ko mahirap yung sitwasyon na andun kayo, pero alam ko na lalabas ka with flying colors, may diploma, certificates. Hindi ko inasahan na paglabas mo dyan, diretso ka sa emergency room. Ay dapat di ka na pumasok sa kuweba. No? No? Dahil ini-expect ng Diyos na paglabas natin dyan, iba na yung pananaw natin sa Kanya. Lord, mas lumakas kami. Lord, hindi kami nasira sa kuweba. Iba na ang pananaw namin sa iyo ngayon. No? Hindi tayo lalabas dapat dyan na nakakuweba. Yung mindset natin na sa kuweba na lang. No? Nawala na tayong gustong ma-fellowship kahit kanino. No? And even in our church, wala man tayo sa kuweba, but our mind can be our cave. No? At ang isip natin na ito, no, na naging kuweba na, no, baka mamaya yun pa yung magharang sa atin papunta sa rapture na hindi tayo makasama dahil yung mind natin nakakuweba pa rin. No, ako na lang dito, ako ang masama, ako ang walang kwenta, ako ang hindi magamit, ako lahat, no, sila lahat may kasalanan sa akin, no, sila lahat ang hindi makaintindi sa akin, ganito. Disgrasya tayo pag ganyan ang pag-iisip natin. No, and thank you Lord for your protection. No, itong sa kay Mia, thank you Jesus. No, dahil yun nga na dengue, no, ang problema sa lamok, hindi natin alam kung saan manggagaling. At hindi naman siya magsasabi na ako may dalang dengue, patayin mo ako, umiwas kayo. No, hindi natin alam kung saan pwedeng makuha. No, ang hirap, hindi talaga. No, but again, no, lahat naman yan ay inalaw ng Diyos na mangyari. No, and He knows what to do. No, alam niyang dapat gawin, and all we need is to trust Him. No, so mga bagong experience, yung mga cave-like fellowship experience, no, na wala tayong ibang gagawin but to trust God. No, that is why ang sa preaching ni Brother, saglitan ko lang ito, ni Brother Raymond Woodward, no, sabi niya, you cannot be a warrior if you are not a worshiper. No, David
before he became a legit warrior, he was a worshiper. No? He was a worshiper. Bago siya maging warrior na ang kalaban talaga tao. Dahil ang unang kanyang training, ang kanyang pagiging warrior, ay leon, tupa lang, ang leon lang naman, ang bear lang naman, yung mga uso, yun lang yung kanyang nilalabanan, ng mga hayop. No? Tapos ang sinunod ng Diyos, mga hayop na naman ng mga kaisipan, mga ugali, nung tao, si Goliath, mga kalaban. No, but he was a worshiper before and became a warrior. No? We are not a warrior physically, mga kapatid, but spiritually, we are a warrior. No, pinaglalaban natin ang mga prinsipyo na alam natin tungkol sa Diyos, mga prinsipyo, mga doktrina, mga teaching, mga tinatayuan natin sa church, yan tayo ay warrior. No. At hindi talaga po pwede na tayo ay warrior lang, that we are not a worshiper. No. Pag walang gera, we worship God. No, pag okay ang buhay mo, we worship God. Pag masaya ka ngayon, we worship God. No. Pag dumating ang problema, still we worship God. Pag dumating ang mahihirap na sitwasyon, still we worship God. No, hindi po pwede, mga kapatid, na Lord, I know I am a warrior. Sa pagiging malakas ko, Lord Jesus, simple lang ang problema. Okay na, ipalampasin ko muna ang worship kasi busy ako ngayon. Sa pagharap ng problema. No, hindi natin masusolusyonan. Hindi natin mahaharap na tayo ay isang warrior, isang sundalo. Sa pakikipagbakbakan, saan ka kukuha ng lakas? Saan tayo kukuha ng lakas if we are not a worshiper? Dahil yung labanan natin palagi, hindi ito bugbugan. No, brother, let's pray for me dahil mamaya may bubugbugin ako doon. Kailangan manalo ako. No, we are a warrior in our own, tawag dyan. Ang dami nating hinaharap sa buhay. Pag gising pa lang natin, we are already a warrior. Pagdating mo ng opisina, you are a warrior. Bumabiyahe ka pa lang, you are a warrior. Lalo na ngayong December. Just imagine, sa mga nagmumotor sa atin. Always be thankful to God. Mga drivers natin, every time you are in the road, we are on the road, we must be thankful to Jesus na nakakauwi tayo ng safe. And sometimes kasama pa pamilya natin. At sa mga biyahe na yan, why? Di ba nakaraan lang? Ano ang ginawa? Katipunan, Ilan yung sinabing initial na namatay? 4. Tapos 30 plus na yung mga nasaktan. Ikaw na motor, ang ganda ng pwesto mo, araruhin ka ng isang truck. And it can happen to us anytime. Including our family. Just imagine, ang sarap, andun ka naman sa safe side, ang ganda, kumpleto ka sa vest. 100,000 ang suot kong vest, yung helmet ko, 60,000, 65,000. Anong laban yan sa truck? Pag ikaw dinaganan ng truck dyan, anong laban yan? That is why we must be thankful to God always. Yung mga biyahe natin na yan, mga kapatid. At sa mga magulang, ang ating nightmare palagi pag may sakit ang anak natin. That would be, and that, yun talaga ang nightmare natin. Lord, sana wag silang magkasakit ganito. At hindi maiiwasan. Talagang nagkakasakit. At yun palang sasabihin mo, ang layo ng pinuntahan. Pero yung pabalik, mabilis. Talaga, pag ganun pala, pag ano ka na, yung hindi mo kayang gawin, makakaya mong gawin. Ibang klase. Sabi ko nga, Lord, hawakan mo lang yung pagdadrive ko, alas 9 ng gabi. Lord, hawakan mo lang to. Sabi ko siya, hawakan lang ni Jesus tong driving ko. Dahil pag ito, kunting pitik, kunting mali lang natin sa pagmamadali na makabalik ka agad. Patay tayong lahat dito. But Lord, we are so thankful, Lord Jesus. Thank you, Jesus. But every time we are inside the cave, huwag sumama ang loob natin sa Diyos. Every time andun tayo sa sitwasyon na mahihirap, the more that we must worship our God. The more that we must glorify Him. Wala na tayong time dapat yan sa sumama pa ang loob natin sa Diyos. Why?
No, bakit may kaisipan pa tayo na, Lord, sumama ang loob ko sa kapatiran ko, sinabihan ako ng konti, na-offend ako, masama na rin loob ko sa iyo, Lord, hindi na ako magsisimba. Anong kasalanan ng Diyos natin? Posible may kasalanan yung kapatiran, pero ang Diyos natin, wala. No? Tapos magde-decide tayo, ayaw na namin sa church, ayaw na natin. Anong kasalanan ng Diyos natin? No? Wala siyang kasalanan. Tayo ang may atraso sa Kanya. No? At hindi ang Diyos natin, mga kapatid. No? In times of our good moments, good situations, good times, no, we must worship our God. No? Hindi pwedeng hindi. No, hindi pwedeng laban lang tayo ng laban na wala tayong worship. Imposible yan, mga kapatid. May exhaust tayo, mamamatay tayo spiritually pag ganun ang labanan. That is why buong linggo nakikipagbakbakan tayo sa labas. Pupunta tayo ng Wednesday dito. At sa pagpunta natin ng Wednesday, we prepare our heart to worship our God. No, na okay tayo, safe tayo, in good health tayo. No, dahil hindi natin alam. No, akalain mo, ikaw na palang isa doon sa papangalanan. No, ito isa, ganyan. No, kasama siya doon sa namatay. No, dahil hindi niya kinaya ang bigat ng truck. Of course. No, paano mo kayanin ang bigat ng truck? No, at ganun lang ang mangyari. No, yun nga sabi nila. No, umalis ka ng bahay for work, siguraduhin mong makabalik ka. Dahil pagbalik mo, may pamilya na nag-aantay sa iyo. No, nag-aantay sa atin. Pero maraming ganyan, mga kapatid, na hindi na nakakabalik. No, pagbalik, nakakabaong na. But we are always grateful to God. Lord, for your protection, for your kindness, for your mercy, for your love, Lord Jesus. We are so thankful, Lord Jesus. We are so thankful, Lord. No, so balik lang tayo dito, mga kapatid. No, sa verse 6, and there the centurion found a ship of Alexandria sailing into Italy, and he put us therein. No, and when he had sailed slowly many days, and scars were come over against Cnidus, the wind not suffering us, we sailed under Crete over against Salmone. Ano ba? Sana pala ito, no? So, yan, palipat-lipat sila dahil hindi kaya ang alon, ang hangin, no, masama ang panahon. Verse 9, now, when much time was spent, ang dami ng panahon, oras na nagamit na sayang, and when sailing was now dangerous, because the fast was now already passed, yung doon sa, sa mga Hudyo ito, yung kanilang, Day of Atonement. Paul admonished them, and said unto them, Sirs, I perceive that this voyage will be with hurt and much damage, not only of the lading and ship, but also of our lives. Ang nakasakay dito, 276 na mga kaluluwa, na mga souls. Ang sabi ni Paulo, sabi niya, Sir, Kapitan, sa tingin ko, lahat tayo dito, hindi lang ang mga kargo natin, mga karga natin, ang barko ang masisira. Sabi niya, pati ang buhay natin dito ay mamamatay, malalagas. So, huwag na natin munang ituloy dahil masama talaga ang panahon. And who is Paul? Para mag-recommend ng ganun sa isang kapitan na bihasa, well-experienced, sa kanyang klase ng trabaho, ang dami ng bagyong dinaanan sa buhay, dinaanan sa sitwasyon ng mga alon dyan sa dagat, ang dami ng experience. Sino si Paul para mag-suggest ng ganon? And you are a prisoner. Sino ka? Ako, bihasa na ako rito. Alam ko na ng matagal na panahon ito. Ang dami ko ng experience ng mga bagay dito. At ni minsan, na solusyonan ko ito dahil ako ang kapitan dito. Tapos ngayon, mag-a-advise ka ng ganon? Parang ganun yung dating. Siyempre, ako may diploma, ako may credentials, ako may master, ako may doctorate. Lahat na lang ng pinakamataas doon sa kurso mo, nakuha mo na. Tapos sasabihan ka ng isa na hindi mo kilala at sasabihin sa'yo, huwag mo munang ituloy yan kasi mukhang madidisgrasya tayo dyan. Hindi lang ikaw, kundi property mo lahat. Diba? Parang sinampal yung pride mo. Parang, sabihan mo ako niyan, ngayon lang tayo nagkita. Sino ka? Grabe, tinamaan yung ego Tinamaan yung kanyang, yung kanyang pinakainingatan.
Yung tayo, ganun tayo eh. Yung pinaka-iniingatan natin pag tinamaan, ang reaksyon natin iba. No? Ha? Yung, nagasgas mo yung kotse ka? Yes. Hindi mo ba alam? Everyday yan, pinupunasan ko. No? Diyan nga ako nagsasalamin. No? Buong buhay ko, diyan ako nag-invest. No, sa kotse na yan, sa bahay na yan. Tapos ngayon, ganyan lang siya sabihin mo, brother, yung puso mo, wag mong ilagay dyan. No? Sabihin mo, ganun lang. Kung para sa iyo, brother, ganun kadali. Pues, yes, may mga paganyan pa eh. No? Sa akin, hindi. No? Ganun tayo pag nakanti yung pride natin. Parang nag-aaliwasa yung pride natin na gustong makabawi talaga. May pera ka o wala, may pinag-aralan ka o wala, basta yung pride natin tinamaan. Ganun ang mangyayari. No? Sa Bilibid, piso lang ang inutang. No? Nagsasampalan na eh. Yung piso na yan, magkukos na yan ng riot sa buong Bilibid. Oh, just imagine that. No? Ano nangyari? Ano ba ang nangyari talaga? Bakit biglang nagtakbuhan? Biglang nagsuntukan? No? Nagsaksakan? Ano nangyari? Nag-umpisa kasi, brother, nanghiram ng 2 piso eh. Hindi binayaran. No? Uminom ng kape, hindi nagtabi ng konti. No? No? Dahil ang sabi daw, share. Tapos pagdating sa akin, wala na. Ganon ka-precious, no, yung mga bagay doon. No? At ganon kasatel ang pride natin. No? So ganon ang nangyari, mga kapatid. Nevertheless, the centurion believed, no, the master and the owner of the ship. Normal reaction. Di ba? Ganun lang naman eh. Ba't kita paniniwalaan dyan? Hindi ka kasali dito eh. Priso ka nga eh. Tapos ngayon, yan pang sasabihin mo. So, sinong paniniwalaan niya? Number 1, yung kapitan, no, yung centurion. No? Number 2, yung may-ari ng barko. No, hindi. This ship was built under, grabe ang pagka-welding nito. Yung level nung ano nito, pag may alon, talagang na-design ito. This ship is unsinkable. Unang biyahe pa lang, Titanic, lubog. No? Ganon ang realidad. No? This ship is unsinkable. No? Unang biyahe, 1914 ba yun? Oh, April 12, 1914, parang ganon. Unang biyahe. No? Isang maliit lang. No, na iceberg. No? No? Yung pala, maliit, dulo lang nakita mo eh. Hindi mo nakita yung ilalim. No? Yeah. No. This ship, no. Myself, no. Parang ganun tayo. No. Ako, matitibag mo ako. No. I was built, no, from rags to riches. Yes. No. No. I was built from the golden spoon. No. Every time I woke up, ando na yung golden spoon. No. Hindi natin naranasan yan. No. And God proved it immediately that we are nothing. Pinatunayan niya kaagad sa may-ari, sa architect, sa kapitan ng Titanic, no, na isang maliit ka lang na iceberg, tapos ka na. No, hindi pa nga maalon 'yun, hindi pa nga ginamitan ng alon. No, kunting kunting sagi lang. Yan, yung pinagmamalaki mo ng malaking barko. O kunting sagi lang 'yan, no? Kunting maliit na butas lang sa balon. Hindi ka man ngayon kukupos kung sa Ilonggo pa. No, yung magpa-flat, no? No, maliit lang ang kailangan. No, kukupos na 'yan. No, yung magpa-flatten na 'yan. No, and because the owner of the ship, more than those things which were spoken of Paul, and because the haven was not commodious to enter in, no, hindi nakakatulong. No, the more part advised to depart thence also, if by any means they might attain to Phoenice, and there to winter, which is an haven of Crete, that lieth toward the southwest and northwest. Yung mga lugar na ito hanggang ngayon existing pa yan. Iba na lang ang pangalan. And when the south wind blew softly, supposing that they had obtained their purpose, losing thence, they sailed close by Crete. Verse 14, but not long after there arose against it a tempestuous wind called Euroclydon. No, parang sa panahon natin sa ngayon, na signal number 5 ang kanilang pwedeng pagdaanan, no?
ang tao na matigas ang ulo, baka hindi lang signal number 5 ang pwede nating pagdaanan sa buhay bago makarealize. No? Pwedeng signal number 10, pwedeng intensity 8, intensity 10, ang pwede nating pagdaanan. No? Kung nakinig sila kay Paul, di ba? No effort. Okay. Manatili muna tayo rito ng ilang araw, palipasin lang natin ito because during that time, wala pa namang satellite, walang GPS, na pag sinabing, okay, isang linggo pa lang, papasok na yung low pressure area, papasok na sa ating area, yung Philippine Area of Responsibility. No, naririnig natin palagi pag nag-report. Nakikita na sa satellite natin, mayroong isang papasok pero gustong bumalik at sa kanyang pagbalik, mayroon namang gustong mag-meet up daw sila. No, so bahala na sila kung saan sila mag-meet up na dalawang bagyo at yung tamaan na lugar, disgrasya. No? Kita na natin kaagad, that is why we can prepare. Nung time nila, wala kang basihan. Basihan mo lang lakas ng loob mo. No, okay naman palang panahon. Sige, mangisda tayo, okay naman. Pagdating ng hating gabi, timing palagi. No, kung kailan ang gabi, doon papasok ang bagyo. Doon papasok ang masamang panahon. No? So, gano'n ang kanilang sitwasyon. No, dahil hindi sila nakinig, no, kung nakinig sana, di ba, kunting delays. No, ganun ang buhay natin eh. Brother, wag muna ganito. Sister, wag muna ganito kasi parang No, sino ka para mag-advise sa akin? No, sino ka? Hindi ka naman elder, tapos advisean mo ko ng ganyan. Hindi ka naman pastor, no, advisean mo ako niyan. Lalo na't hindi ka Diyos, brother. No, sister, para sabihan mo ako ng ganyan. No, hindi ako makikinig sa iyo. No. So sa simple lang sana ang nangyari, di ba, konting delays. That is why, Lord, thank you for the delays ng buhay namin at kami ay nakinig. Dahil sa delays na yan, we are saved because of the Word of God. No, konting delays. So ano nangyari? Ay kung nakinig ka agad itong kapitan, wala siyang problema. Tambay lang tayo rito. No, kahit sayang ang delays. No, kasi yung mga barko na mayroon tayo ngayon, no, that is why yung Panama Canal, sa nakakaalam, di ba yung Panama Canal, no, buong bundok yan, sinira ng no, sa paggawa ng Panama Canal, mga Amerikano ang gumawa at sa paggawa nila na yan, Panama, iba pa kasi yung Suez Canal eh. No, yung Panama Canal, nung ginawa yan, no, so ang daming namatay dyan, hindi sa construction, kung hindi sa malaria, sa typhoid, sa dengue, sa kagat ng mga ahas, ng ibang hayop, ang daming namatay dyan na gumawa niya na construct. Pero yung Panama Canal, yun yung gateway ng buong mundo. No? Na pag pumasok ka dyan, yung barko mo, may kargang marami, kung ano-ano mang mga goods. No, pagpasok mo dyan, ang laki ng bayad dyan, no, sobrang ilang thousands. Kung malaki ang barko mo, aabot pa nga ng milyon ang singilan dyan, kung anong karga. Pero pag tawid mo kasi dyan, nakakross ka na ulit no, sa another continent ng ating mundo, kaysa sa babiyahe ka ng ilang thousands of miles, babiyahiin mo yan doon sa dagat para lamang makapunta ka. Kasi sabihin mo parang no, tapos bundok lang nakapiraso, magkukross ka lang. Ay, talagang, Brother Roman, thank you very much. Thank you very much, Brother. Yan, ganun yan. No, tapos yung tubig dyan, may akyat, may baba, may akyat, may baba, para makatawid ulit sa kabila. No, nadagdagan pa nila yan ng ilang pwesto pa. Kasi yung pinaka-original na design sa ganito lang kalaki ang barko, pero after ilang dekada, mas lumaki pa yung mga barko. No, yung Titanic na yan, wala yan sa time natin ngayon. No, so ito, ganyan yan. So magkukross lang sila dyan para makatawid sa ibang, anong tawag doon? Ibang lugar na ng ating mundo. Kaysa sa iikot ka dyan na napakalayo, number one, ang costing nun, yung kanilang bunker fuel, yung crude oil nila, no, masyadong mas magastos, kaya nag-cross sila dyan, mga kapatid. So during the time of Paul, thank you, Brother Roman, ayan, yung tubig dyan, akyat baba, no, para makapasok talaga at makakross. No, at mahal ang bayad dyan. No. So hindi kumpleto ang buhay ng mga sailors, ng mga nagbabarko pag hindi sila makadaan sa Panama Canal na yan at saka sa Suez Canal. No, so ito mga kapatid, because during their time, wala parang mga gadgets, wala pang mga technologies para ma-detect ang bagyo kung masama o wala. And during their time, Joseph, just imagine, ibabiyahe mo, grabe Brother Ed, sa time ninyo, ibabiyahe nyo lang sa Palawan, sa
sa Davao, saan pa sa Mindoro, no? Grabe na yung security, hirap na sila with Brother Ed kung anong gagawin, itatawid mo lang yan sa napakalapit na lugar, no? Pero during sa time nila ni Paul, may kasamang mga, just imagine, makikita natin mamaya kung gaano kahirap sa part nila, no, dahil ang biyahe lang, wala namang eroplano, barko natin ito. So just imagine kung anong hirap, no, para sila makarating sa Rome. Sa verse 14, but not long after, there arose against it, yan, binasa verse 15, and when the ship was caught and could not bear up into the wind, we'll let her drive. So dahil hindi kaya ng barko na sinasakyan namin, no, inayaan na lang namin kung saan patungo ito. And running under a certain island which is called Clauda, we had much work to come by the boat. So ang daming repairs, ang daming ayusin, which when they had taken up, they used helps, no, mga ano yan, mga lubid, mga tali, yung helps dyan, undergirding the ship and fearing lest they should fall into the quicksands, straight sail, and so we were driven. So may certain kasi yan, mga kapatid, pag masama yung panahon, may certain area dyan sa baybayin na doon, hanggang doon lang ang iyong bangka. No? Ibig sabihin, kung ito dalampasigan, buhangin, doon ka sa area na part na ang bangka mo gumaganon. No, tapos yung dulo, doon mo ilalagay yung angkla, may tali rin sa harap, tapos pag malakas ang bagyo, ang alon, ang bangka mo dapat gumaganon lang. Hindi mo siya pwedeng, ay dito tayo kasi ito, andito yung buhangin, isadsad mo dyan. Pag ganon ang ginawa mo at sinadsad mo doon, isang sampal lang ng alon, no, sa mga nakaano sa dagat, isang sampal lang ng alon, babalyahin niya yun doon, uubos lahat ang bangka mo. No, ganon ang mangyayari. Kaya hindi pwedeng, hindi ka doon sa may lalim ng konti, okay, pwede na, iangkla natin dito, o itibayan dyan, sa harap tibayan, para yung barko, yung bangka, gumaganon-ganon lang siya, pero kung hindi matibay ang bangka, masisira pa rin sa lakas ng alon. But Lord, thank you so much. No? Mula pa sa umpisa ng ating mga nauna sa atin dito, ang tindi na ng bagyo na dinaanan ng bangka na ito. But Lord, we are so thankful, matibay ang bangka natin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you. No? Dahil minsan, ganun mga kapatid, okay, dito tayo. Bakit hindi dito? Sad mo na kasi. No? Ay, yung barko, tingnan mo naman yung BRP Gregorio ba yan? No, yung pinag-aawayan dyan sa West Philippine Sea. No? Hindi ko ma-imagine talaga. Bakit kahit pintura man lang sana yung barko na yan, yung barko natin, kalawang. No, kulay brown. No, buo. Yan ang kulay ng barko natin, kalawang. No, tapos itong mga crocodile dyan sa, tayong may pinakamaraming crocodile actually, pagdating sa politika. No, no, andyan sa Kongreso, sa Senado, no, under sa local, lahat, ang daming mga crocs dyan. Huwag na tayong pumunta. No? Huwag na tayong pumunta ng mga zoo. No? Doon lang, pumunta ka lang sa lugar na yan, marami na dyan. No, yan ang sitwasyon, mga kapatid. Oh, iba-iba. No. So we praise the Lord. And we being exceedingly tossed with a tempest, that the next day lightened the ship. No, they lightened the ship. So, ano na? No, yung ibang mga bagay, yung ibang mga cargo, pinagtatapon na kasi ito, hindi medyo ano ito. So, just imagine kung ikaw, negosyante, no, karga mo lahat ang iyong hanap buhay doon. No, yun ang heart mo, yun ang laman ng puso mo, yun ang pinakaiingatan mo. Tapos sa sitwasyon na ito na kailangan ma-save ang sarili inyong lahat, tapos sasabihin sa iyo, sister, brother, isa sa bagay na ito, itapon mo kasi para lahat tayo makinabang at safe tayo. No? Bakit akin lang? Yung kanila hindi? No? Bakit sa akin lang? Ito yung pinaka-importante sa heart ko, bakit ito ang tinapong ko? No? No? Yun ang way para ma-save tayo eh. Yun ang way para lahat tayo ma-save. No? At ayaw natin na ang okay na yung mga bagay. Ang ayaw natin na may kaluluwa na itapon ng Diyos palabas. Dahil yung kaluluwa na yan, pag nanatili dito, yan ang magkukos lahat ng problema. So, anong plano ng Diyos? Itapon niya yan.
no, para masave ang lahat. No, at ayaw natin na isa tayo doon sa matapon. No, dapat tayo ay manatili. No? So, and running under a 19, and the third day, we cast out with our own hands the tackling of the ship. So, pati mga prisoners, pati sila ni Paul, kasama na sila sa pagtatrabaho doon, no, kasi ang daming dapat gawin. No, yun ang way, mga kapatid, no, for us na may laban sa alon, may laban sa bagyo, no, doon tayo sa malalim na part. Yun ang way. Ang alon na matindi, dito lang yan sa dalampasigan. No, brother, dito lang ako. Ayaw ko dyan sa may tubig kasi malulunod ako. Hindi ako marunong lumangoy, so dito lang ako. O sa mga naka-observe, doon kayo sa dalampasigan, anong ginagawa? Puro sampal ang inabot natin sa alon. No, 'di ba? No. Lahat ng alon, lahat ng buhangin, no, mga pebbles na yan, sa ulo, sa buhok, lahat, nagalo-halo na. Ang hirap pala dito. Pero yung mga tao na lumampas doon sa malalaking alon, andun banda sa malalim, sabi nila, ganda rito. No? Pero ikaw doon, malapit nang mamatay. No? Dahil ang isip mo, okay ako rito, walang alon dito hindi ito malalim. No, mababaw lang, mababaw nga, pero lahat ng tama sa iyo. No. At ayaw ng Diyos natin, mga kapatid, na manatili tayo sa paglilingkod sa Kanya, na mababaw lang ang alam natin. No. We must go to the deeper side of mga kapatid, para lalo tayo makasurvive. No, ganun na, at nakukuha natin yan sa patuloy na paglalakad natin sa Diyos habang umahaba experience natin. No, hindi pala safe, pag andyan ka lang sa dalampasigan. Mauubos talaga ang bangka dyan. That is why yung mga barko, doon yan sila mag-aangkoreng, doon yan sila mag-aangkla sa medyo malalim. Hindi pwedeng dito. Kasi pag sila sumadsad na, no, yung barko na yan, na kulay brown, andyan sa West Philippine Sea, no, barko yan ng mga Amerikano noong 1945 pa. No, at ang barko na yan, kaya hindi makaalis dyan, hawak yan ng Amerikano, sumadsad sa lugar na yan, nung hindi na nila maalis-alis, dahil wala nang way. No, sabi nila, sa inyo na lang. No? Ganun naman tayo. Mga barko natin, sakay tayo sa St. Joseph, sakay tayo sa Togo, akala natin yung mga barko na yan, wow, ang ganda na ng mga Negros Navigation, barko ngayon. Lahat ng yan, 25 years na yan ginagamit sa Korea, sa Japan. Pagdating dito, no, pinturahan lang, i-refurbish, no, ganon ang mga barko natin, hindi yan lahat brand new. No? So sa 20, and when neither sun nor stars and many days appeared, no, talagang ibang klase ito, ang pangmatagalan. And no small tempest lay on us, all hope that we should be saved was then taken away. Ganon naman no? Sa umpisa ng problema na inaharap natin, Lord, kayang-kaya natin to. No? Walang problema ito. Lord, saglit lang tong pandemic, magpe-prepare ka pa ng lahat ng mga ituturo. No? Lord, 2 linggo lang tong pandemic. No, tuloy lang ang pag-aaral, no, para pag nagklase na ulit may maituro. Lord, parang walang tsansa. No? No? Pahinga muna ako. No? Umabot ng taon. No? Lord, yung hope natin, Lord, parang yung umpisa, talagang ka pa problema, saglit lang yan. Tumagal 1 linggo, 2, 5. No, parang, Lord, may hope pa ba? Lord, may pag-asa pa ba? Wala man lang stars, No, wala man lang, everyday ganito. No? So parang ang hope naman natin, no, anong sabi ng mga nakasakay diyan sila, no? All hope that we should be saved was then taken away. No, yung cast away na kwento. Tutunay ba 'yon? No, yung cast away, no? Si Tom Hanks, no? No, imaginin mo yung nakaraan lang, yung taga doon sa amin sa Quezon. No, nangingisda, nasira yung kanyang bangka, napawalay siya sa mother boat. No, yung kanyang nahiwalay siya sa mother boat Yung maliit niyang bangka na sinasakyan nasira. So nagpalutang-lutang lang siya after mga 40 days. Saka siya nakita, no, dito na sa may malapit na siya sa bandang Taiwan, no, sa Batanes area. Doon na siya nakita, no. So ginawa niyang tubig, buti may nahuhuli pa siyang isda. Yung mata ng isda, yun ang ginagawa niyang fluid. Pag umulan, nakakainom siya.
No, so pagkuha sa kanya, buti nabuhay pa siya. No, but after, verse 21, but after long abstinence, ito after 14 days ito. After 14 days, long abstinence, siyempre, sa ganong kalagayan, mga kapatid, andong ka sa bangka, masama ang panahon, yung pagkape, hindi mo yan maisip. Oh. No. Magkakape muna ako ha. Si Jesus lang ang kayang matulog pag may bagyo. No. Pero tayo hindi. No. That is why we must come to God. Lord, ikaw kaya mo kami. Hindi. Lord Jesus. No, that is why hindi mo na yan makuha sa experience namin. No. Pag ginawa mo yan na magkakape ka, ihulog ka namin sa bangka para mamatay na. Dahil ang ibig sabihin lang yan, wala kang pakialam sa amin. No. Ganon ang mangyayari. No, nakuha mo pang magkape, samantalang kami rito, hindi na mag-ugaga sa kung anong itatali, anong isusuport, lahat ng ito, yung tubig na panay na pasok sa bangka, no, hindi na namin alam ang gagawin. Tapos ikaw, di pa kape-kape ka pa. No, relax ka pa. No, nakikinig ka pa ng radyo na transistorized. No, parang wala lang sa'yo. No? No? Sa church natin, ganun mga kapatid. If the whole church, if the whole ship is facing tremendous waves, tremendous trials coming from God, wala pwedeng magkape sa atin. All of us must help, all of us must face that situation. No, yun ang dapat ma-develop sa atin. Ay, may problema, kayo na lang dyan, basta ako safe side. No. Tayo nakasakay sa isang bangka lang. And anything happen sa bangka na ito, lahat damay pa rin. No? Yun ang magiging kaisipan natin, mga kapatid. So, sabi ni Paul, dahil 14 days na silang nag-aasikaso, lahat, no, wala nang, yun ang pinakamahirap. Ang gumagana sa kanila, adrenaline na lang. No, ganun, pag may problema, sa naranasan namin dati, matimingan namin, no, na masama ang panahon. No, yung tatay namin, hindi na maintindihan kung anong pakiramdam niya doon sa dalampasigan kasi nag-aantay siya sa amin. No, minsan ma-delayed kami, 1-2 araw. No, hindi niya alam kung anong pakiramdam niya. Malayo pa, may telescope na siya. No, sila na ba yun? Ano na? Ano nangyari sa kanila? Masama yung panahon kagabi. No, at kami naman doon sa laot, lahat, no, basa ka na lahat. Sabi ko nga, kung gagawin ko pa yan sa ngayon, sabi ko, hindi ko na kaya yung lamig. Yung naninigas na yung mga joko Yung ano na. Sabi ko, buti nung kabataan na yon, high school, college, sabi ko, kaya pa yung lamig na yan, kaya mo pang matulog na ang damit mo basa, kayang-kaya pagising mo, wala kang ubo-sipon. Pero ngayon, tumambay ka lang ng 5-10 minutes dyan, yung hindi mo na maintindihan. No? Iba na. No? So yun ang pwedeng mangyari, mga kapatid. So nung nakita yan, na-observe ni Paul, after a long abstinence, Paul stood forth in the midst of them. Tumayo na si Paul. And sabi niya, sirs, sabi niya, Kapitan, Maginoo, you should have hearkened unto me. Sabi niya, sana nakinig kayo and not have loosed from Crete and have to gain this harm and loss. Sabi niya, kung nakinig lang sana kayo, no, hindi mangyari sa atin to na nagkasira-sira, nahirapan, napagod tayo, ang barko masisira na. No, fasting is good. No. At ginagawa natin yan, mga kapatid. Pero base sa sabi ni Paul, sabi niya, 14 days na ito, pag umabot pa kayo ng 15, mamamatay na kayo. No, dahil ang fasting nyo, may tinatrabaho pa kayo. No. That is why, sinisigurado natin na pag tayo nag-fast, kondisyon ang katawan. No, talagang relax, maayos. No, dahil pag sumobra, hindi rin maganda ang dating. Verse 22, and now I exhort you to be of good cheer. Sabi niya ngayon, magpakatibay kayo. No, kumain kayo, for there shall be no loss of any man's life among you, but of the sheep. Sabi niya, magpakatibay kayo dahil walang buhay na malalagas dito kung hindi ang barko lang. No, may mga ayusin lang tayo. For there stood by me, ito mga kapatid. Nung umpisa, hindi lang masabi ni Paul, baka sabihin sa kanya, sira ulong taong ito.
No? Anong pinagsasabi nito? Ano ang sinasabi niya sa akin? Anong sinasabi ni sister sa akin? Parang wina-warningan niya ako na huwag kong ituloy ni brother na ganito kasi baka kung anong mangyari sa akin. No? Siya bang nakakaalam nito? Parang ganun yung dating. Sino siya para sabihin sa akin ito? No, nasiraan na ba siya ng ulo? Ito ang apple of the eye, ito ang heart ko. Tapos sasabihan niya ako na, ipending mo muna saglit. No, konting kalma lang. No, relax ka muna. Antay tayo ng ilang araw pa, ilang buwan pa. Ay, hindi po pwede. No, hindi masabi ni Paul. Baka sabihin sa kanya, buang to. Nung nakita na nila ang kanilang dinanas, sabi ni Paul, sabihin ko na. No, na ang aking sinabi, hindi akin yon. Hindi mo alam, may anghel na tumayo sa gilid ko at nagsabi sa akin, sabihan nyo sila, wag ituloy. Pero anong ginawa nyo? Tinuloy nyo. No, ano ngayon ang nangyari? No, dito na sinabi ni Paul. Sabi niya, hindi kayo nakinig eh. No, so, for there stood by me this night the angel of God, no, whose I am. No, ako pag-aari niya and whom I serve, na aking pinaglilingkuran. Sabi niya, saying, fear not. No, huwag kayong matakot, Paul. Sabi niya, Paul, huwag kang matakot. No, napakaganda ng wordings talaga ng Diyos natin. Ano? Pag tayo may problema, may mabigat na sitwasyon, bigla mong maramdaman na parang may bumubulong sa'yo, huwag kang matakot, Brother Wilfred. Kaya mo yan, andyan ako. Di ba? No. Huwag kang matakot. No. Hindi ka malalagas, hindi ka masisira dyan. No. Kaya mo yan, andyan ako. No. Fear not, Paul, for thou must be brought before Caesar. Tama ba yung pronunciation ko? No. Caesar, ganyan ba na? No, Caesar na lang. Para, no. Sabi niya, huwag kang matakot dahil ikaw, Paul, kailangan mong makarating ng Rome, kailangan mong mapunta doon, kailangan mong humarap kay Caesar kasi may gagawin ka pa at pagdating mo sa Rome, marami ka pang gagawin. No, it was the direction of God. Yung assurance ng Diyos, anong problema natin? Problema natin kung kailan matapos ang problema na hinaharap natin. Hindi natin alam kung kailan matatapos. Pero pag tayo nakaramdam, parang andyan lang sa gilid natin na nagsasabi ang Diyos, wag kang mag-alala, kaya yan. No, kaya natin to. No, wag kang matakot. Nararanasan natin yan. Yes! No, sa paglilingkod natin kay Jesus, wag na nating antayin na thank you Jesus. No. Huwag na nating antayin na makita pa yung visible form ng anghel sa gilid natin kasi sigurado pag may visible form, hindi tayo makakausap ng anghel. Sino to? Sino? Tumatakbo ka dyan pero hindi ka gumagalaw, hindi ka nakakalis. No? Paano pa makakasalita ang anghel niyan? Wala na. Pero sinigurado ng Diyos, hindi nyo kailangan ng anghel sa gilid nyo because anong sabi niya, I am with you. Sabi niya, andito na kayo sa puso. Andiyan na sa puso natin, mga kapatid. That is why we must be sensitive to the Word of God. Kung hindi man directly Word of God, nabasa natin, napakinggan natin, even kahit yung mga kapatiran natin, pag may advice minsan, may instruction, makinig tayo. Dahil number one, hindi yan sinasabi sa atin para pasakitan lang ang emosyon natin. Para pinipersonal tayo. Siguro may galit sa akin to. Bakit sinabi niya sa akin? No? Lahat ng pinagsasabi nito, masama ah. Siguro may ano talaga sa akin, pinipersonal. No, walang ganon. No, hindi tayo nagaganyan dito. At hindi yan para personaling ka lang at pasakitan. No? Power tripping, hindi ganon. Because ginagawa natin yan, mga kapatid, because we love every soul. No? Kung paano maligtas. At ginagawa natin yan, mga kapatid, parang ganito. No, sabi ni Paul, at hindi na natin because tayo mismo, andyan na yung Word of God, andyan na si Jesus sa puso natin, ang Holy Ghost, directly nagsasabi sa atin, kaya mo yan, antay-antay ka lang. Huwag mong madaliin. No, konting delay, okay lang yan. Pakinggan natin yun. Huwag nating isubo, huwag nating sagasaan lahat na, hindi, kailangan na talaga. Sige, harapin mo yung bagyo dun. No, mabuti sana, sabi ni Paul, kung ako may choice lang, no, hindi ako sasabay sa inyo. Kaso wala akong choice. No? And because of Paul na andun siya nakasakay, lahat sila saved. Just imagine, mga kapatid, ang power, ang influence ng isang tao
sa kanyang pamamahay na siya may Diyos, tapos lahat ng kasama mala, they can be saved. No? Imagine, ikaw na lang natira sa church, sila lahat ayaw na. Pero sa pamamagitan mo, pwede pa silang masave ulit. No, why? Dahil ang tinitingnan ng Diyos si Paul doon sa barko. No, hindi, mga kapatid, sila. No? Kasi kung wala si Paul doon, sabihin siguro ng Diyos, Paul, andito ka lang, magpaiwang ka. Wala akong pakialam sa kanila doon. No, wala naman yan sila sa interest ko eh. Pero alam ng Diyos, Paul, wala kang way. Ang pagsakay mo dyan sa barko, kunyari, ginawa ko lang yan para ikaw ay isang preso, para wala kang bayad. No? Libre. No? At ang prisoner, libre sa pagkain. Sabi niya, sabayan mo na lang yan kahit masakit. No? Kahit ganun ang maranas mo dyan, sabayan mo lang. No? Dahil may purpose ako dyan. No? That is why we must be sensitive, mga kapatid, sa Word of God, sa salita, because this will save us from more danger, more harm na pwedeng mangyari sa atin. Verse 25, wherefore, sirs, be of good cheer. Sabi niya, magpakatibay tayong lahat, magpakalakas kayo, for I believe God. Sabi niya, sapagkat ako naniniwala sa Diyos that it shall be even as it was told me. Sabi niya, dahil sa paniniwala ko sa Kanya, lahat ng sinasabi niya sa akin, natutupad. And we must do so, mga kapatid. Tayo naglilingkod sa Diyos, tayo naniniwala sa Kanya, at dapat lang na mangyari kung anong mga sinasabi ng Diyos natin, mga kapatid. Na malapit na ito. But when the 14th night was come, as we were driven up and down in Adria, about midnight, the shipmen deemed that they drew near to some country. No, parang gusto nilang mag-ano na sa malalapit na pwedeng isla na kanilang makita. And sounded and found it 20 fathoms. No, 20 na dipa. And when they had gone a little farther, they sounded again and found it 15 fathoms. No, 15 na dipa na lang. Then fearing lest we should have fallen upon rocks, yun na, sinasabi natin kanina, nang kinakatakot nila yung mabunggo sa may mga batuhan, sa mga corals, sumadsad, yun ang dapat maiwasan sa isang bangka o barko. They cast 4 anchors out of the stern. Sa likuran, akalain mo 4 na angkla. No, yung kanilang karga-karga. And west for the day. At nagantay na lang hanggang pagdating ng araw. As the shipmen were about to flee out of the ship, when they had let down the boat into the sea, under color as they do, though they would have cast anchors out of the foreship, Paul said to the centurion and to the soldiers, kasi ang plano nila, yung barko na malaki, mayroon niyang maliliit pa na mga lifeboat. Pag lumubog yung barko, yung maliliit na lifeboat, yun yung sasakyan nyo para save pa rin kayo. So yun na yung kanilang plano na ibabagsak na dun sa tubig para yung mga kunting bagay na kayang i-carry, tapos silang lahat ay makaalis na. Pero ang sabi ni Paul, said to the centurion, to the soldiers, except this abide in the ship, you cannot be saved. Sabi niya, kung kayo hindi mananatili sa bangka, mamamatay kayo lahat. Pero sabi niya, kung kayo magstay sa ship, sa bangka, sa barko na ito, masisave kayo. No. Eh anong advice ng Diyos, mga kapatid? We must stay inside the ark. No, we must stay inside the church for us to save. Dahil walang maliligtas na hindi ka nakasakay ng bangka. No, hindi safe. Ay hindi brother, okay na yung panahon. Tingnan mo, parang plancha na yung dagat. Walang alon, wala man lang, may time na ganun. Wala man lang kagalaw-galaw ang alon sa mga nakakita, lumaki sa dagat. No? Minsan may dagat na ganun. Walang galaw talaga. Yung alon hindi gumagalaw. Brother, okay na. Bumaba na tayo ng barko. Langoy na lang kasi okay ang panahon. No, yun pa. Oo, okay ka. No, okay ka pansamantala. No, pag lumabas ka sa church, pansamantala okay ka. No. For a moment, okay ka. Dahil pagtalon mo, mayroon ka pang lakas. No? Pero ang layo pala, nang lalanguyin mo, ilang isla pa, ilang kilometro pa, yung lakas mo na yan, pag alis mo sa church, mayroon ka pa niyan. But for many years, nandun ka sa labas. No? Eh sa palagay natin, makakaabot tayo sa daungan. Sa dami ng problema na pwede nating harapin sa labas, sa dami ng mga alon, mga bagyo na inaharap natin sa buhay spiritually, sa palagay natin kaya? Hindi. Pero anong sabi ng Diyos sa kay Paul? No, you stay in the ark, you stay inside the church, you stay
inside that boat. No, dahil hanggat nandiyan ka, hanggat nandiyan ang tao, I will protect the ship. No? Individually. No? Of course, may protection. Pero ano ang poproteksyonan ng Diyos? Yung kabuuan ng church pa rin. No? Na hindi madamage. No? At kung hindi madamage ang ship, alam ng Diyos na safe na tayong lahat. No, why? Kunting butas lang na mayroon ng bangka. Wala na yun. Lubog na kayo lahat dyan. Kapiraso lang. No? Yung mga bangka na tinatamaan ng Blue Marlin, yung may matulis na bibig. No? Pag yun ang nakukuha nila, hindi yan nila inaalaw na dumikit sa dingding mismo ng kanilang malalaking bangka. Dahil pag yan pumitik, yung ano niya, yung sword niya, yung nguso niya, directly, pasok yun doon. Kahit gaano katibay, fiberglass pa yan, kayang butasin yan. At pag yun ang nangyari, no, ang ginagawa nila, dahil nakabaon na yun, puputulin nila yung isda, yung sungay, yung tusok, nakabaon. No, why? Hindi mo pwedeng tanggalin. Pag tinanggal mo, pasok lahat ng tubig. And sometimes God will allow that to happen, na yung tusok na yan sa loob ng church, bago mawala, o matagal mawala. Inaantay lang ng Diyos na ang tusok na yan, okay na, panahon na, andyan na kayo sa safe side, tanggalin na natin yung tusok. Pag tanggal ng tusok, yung kunting sira sa church, tatapalan na naman ng Diyos, and here we are again. We are all alive again, mga kapatid. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. So, sa verse 32, then the soldiers cut off the ropes of the boat. Nakinig na sila. No, kasi sabi ni Paul, hindi kayo nakikinig, pagsalita ko lang. Gamitin ko nga yung, idahilan ko nga si Jesus. No? Papa, alam mo naman, word of God yan. Salita ni Jesus yan, hindi mo makukontra yan. Wala ka na. Because we know that the word of God is supreme and superior. No, sabi ni Paul, makinig kayo sa akin. No, dahil ang sasabihin ko, sabi niya, ito? So then the soldiers cut off the ropes of the boat and let her fall off. So inayaan na lang, maalis. And while the day was coming on, Paul besought them all to take meat, saying, this day is the 14th day that you have tarried and continued fasting, having taken nothing. No, sabi niya, 14 days, walang kain-kain, trabaho lang ng trabaho. Wherefore I pray you to take some meat, for this is for your health. No, sabi niya, wag nyo nang ituloy ang fasting na yan. Sabi niya, mamamatay na kayo dyan, no, pag tinuloy nyo pa. For there shall not an hair fall from the head of any of you. Grabe na pangako, ano? No, andyan kayo sa bagyo, andyan kayo sa barko na inaayos nyo na napakahirap. No, hindi nyo alam kung masisave pa kayo, pero ano ang sabi ng Diyos? Walang anumang buhok ang matatanggal sa inyo, save pa rin kayo dyan. No, hanggat andyan kayo. No, gawain na ng Diyos ito. No, figuratively, yung protection, yung pag-alaga sa atin ng Diyos, anong sabi niya? No, grabe, wala man lang amoy ang buhok na sunog ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Sinabi niya na yan doon, nasabi niya, parang figurative yung gustong sabihin ng Diyos, gusto mo, pakita ko sa iyo kung paano kita ingatan, ni kapirasong buhok mo, walang mangyayari. No, ganon katindi ang Diyos natin, mga kapatid. No, pagdating sa protection at pagdating sa pag-alaga niya sa atin, no, harapin niyo yung problema, protect the ship, and I will take care of you, na ni isang buhok hindi mawawala sa inyo. No, grabe ang Diyos, ano? Ikaw ba naman nalulugo-lugo na pag narinig mo ito? Kasi ang isip natin pag andun, Lord, kahit kami, ngingisda, Lord, makabalik pa kaya kami? No, nasira yung makina, yung trapal namin na pag ganun, para protection shade sa amin, no, ginawa ng layag eh. No, para lang, dahil patay na yung makina, ginawa na lang layag, kung saan dalhin ng hangin, no, doon na lang patungo, at hindi madali yun. Now, verse 35, and when he had thus spoken, he took bread and gave thanks to God in presence of them all, and we had broken it, he began to eat. Of course, no, every blessing that we have, we must be thankful to God first. Now, then we're all of good cheer, and they also took some meat, and we were in the ship 216 souls. No, 1 score is 20, so 276. And when they had eaten enough, they lightened the ship and cast out the wheat into the sea. No, kawawa yung negosyante, ano?
Oh, yung negosyo niya, yung kalakal niya, lahat. Sabi niya, walang kwenta yung mga wheat mo na yan. Ipagtatapo na yan para gumaan ng konti yung bangka natin. And, sana ako rito. Verse 40. 39. And when it was day, they knew not the land, but they discovered a certain creek with a shore, into the which they were minded, if it were possible, to trust in the ship. And when they had taken up the anchors, they committed themselves unto the sea, and loosed the rudder bands, and hoist up the mainsail to the wind, and made toward the shore. Dahil hindi na gumagana ang ginawa nila, gumamit din sila ng layag, para direksyon ng hangin makalapit doon sa creek. And falling into place where two seas met, they ran the ship aground, and the forepack struck fast and remained immovable, but the hinder part was broken with the violence of the waves. Yun yung sabi ko kanina, na andun na kayo sa gilid, okay na yung harap kasi nakasadsad na siya, hindi na masyadong makagalaw, pero ang binabalyan ng alon yung likuran. That is why mas maraming damage ang likuran ng kanilang bangka. Verse 42, and the soldiers' counsel was to kill the prisoners, lest any of them should swim out and escape. Nung andun na kasi sila, lalangoy na lang konti ito, mga prisoners na ito, at kanya-kanyang escape na sila, kanya-kanyang takas na. Sabi ng mga Roman soldiers, sabi niya, patayin na lang natin silang lahat. Why? Isang preso ang mawala sa kanila, katumbas yun ng buhay nila. So pag nawalan ka ng sundalo, ng preso, patayin mo na yung sarili mo kasi pagdating doon sa boss mo, papatayin ka talaga. Ganon ang parusa sa kanila. So verse 43, but the centurion willing to save Paul, dahil napaano na nga ang loob ni Julius na centurion kay Paul, kaibigan niya na, kept them from their purpose and commanded that they which could swim should cast themselves first into the sea and to get to land. And the rest, some on boards and some on broken pieces of the ship, and so it came to pass that they escaped all safe to the land. Ibig sabihin, mga kapatid, pag sinabi ng Diyos, huwag kang tumalon sa bangka dahil mamamatay ka, we must follow. Because sa time na yan, hindi pa moment na ikaw ay lumabas. Ibig sabihin, we must follow the direction of God, para tayo ay maligtas, para tayo ay masave. Pag sinabi niyang stay on the ship, we must stay. Pero dito, ano nang instruction ng Diyos? Okay, pwede na yan, safe na kayo lahat. Saka na kayo lumabas para makarelax na. So, ibig sabihin, may time mga kapatid. May time sa pagharap ng mga sitwasyon, mahihirap. Pero siguraduhin natin that the Word of God will save us from all situations na hindi natin magugustuhan. Thank you, Jesus.